matinding 7.8 magnitude na lindol. Ang lumalabas po, mukhang merong tatlong trench na nakapaligid dito sa Gensan in particular. No? Meron yung Mindanao Island kasi. Yung Mindanao is surrounded or napapaligiran ng 3 active subduction trenches. At ito yung mga tatlo. The Sulu Trench, the Philippine Trench, the Cotabato Trench. Parang nakapaligid lahat yan at may isa lang gumalaw dyan, apektado. Mababangga ba niya yung ibang mga trench? Di ba may Yun mga ganyan stress, yung katulad ng sinasabi ni Direk Totoy Bacolcol, di ba? Direk Toto Bacolcol. Na meron bang epekto yung one trench over the other? Yes. At saka, to produce 7.8 magnitude. Kaya nga. Dati-rati, pag 6, gimbal na tayo. Ito 7.8. Kausapin nga natin at malaman natin mula sa isang kilalang geologist at Executive Director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center, si Professor Mahar Lagmay. Professor, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan sa DZMM. Hello po. Good morning. Thanks for inviting. Our pleasure, Professor. Thank you. Prof, so let's start with ano po ang assessment ng Project NOAA dito sa napakalakas na 7.8 magnitude na lindol. Was this more or less expected or based on yung time difference mula nung huli pang magkaroon ng matinding pagyanig? Bali, expected naman po yan pero hindi natin alam kung kailan mangyayari, no. Ang rason kung bakit sinasabi ko na expected kasi ang Pilipinas po ay pinalilibutan ng maraming tinatawag na earthquake faults, no. Kasama na rin po dito yung mga binanggit nyo kanina, yung Philippine Trench, yung Cotabato Trench, yung Sarangani Trench, no. Once natukoy po yan at alam natin nandyan, ang pagkakaalam po, no, sa field ng geology ay sila ay mga pwedeng tinatawag na earthquake generators. At alam natin yung lokasyon yan at sila yung pwedeng gumalaw at magkaroon ng earthquake, no? At based sa historical record ay meron siyang mga paggalaw na malalakas, no? So kung ang paggalaw niya ay matagal na, no, nakapag-ipon na siya ng lakas at maaaring gumalaw siya at magkaroon ng malaking earthquake. That is what I mean by expected. At dahil ang Pilipinas po ay bugbog sarado sa mga faults, no, napapaligiran, napapalibutan, tumatahak sa Pilipinas sa mga isla yung mga fault. Kailangan po ang mga Pilipino ay laging handa sa mga ganitong pangyayari, sa mga earthquakes na malalakas. Okay. So, yung 7.8 po, definitely sa panahon ngayon, and wherever you are in the world, this is extraordinary. Medyo hindi basta-basta nagkakaroon ng 7.8. So, ang tanong po ngayon, ano kaya ang naging cause nito? Bukod doon sa inyong in-explain na, meron bang pangyayari that actually precipitated this event? Bali, ang mundo po kasi ay hindi static, no? Ibig sabihin no na gumagalaw siya. At yung pinaka-outer shell niya, kumbaga iisipin natin pakuan niyang mundo, no? Yung pinaka-matigas na parte, yung hindi kinakain, ay biyak-biyak ito, no? In several segments, kumbaga. Tapos yung bawat parte na yon ay gumagalaw, no? Gumagalaw. At pagka gumalaw siya, nagbubungguan yung mga tinatawag nating plates. Yung mga meron tinatawag na Philippine plate, meron tinatawag na Pacific plate, meron iba-ibang klaseng plate, no? At pag nagbanggaan siya, doon siya nagbabanggaan doon sa mga Philippine Trench, doon sa Cotabato Trench, doon sa Sarangani Trench. Habang nagbabanggaan siya, no? Kasi malalaking tipak na bato ito, di ba? Nag-iipon siya ng lakas. At pag nag-ipon siya ng lakas, ay eventually bibigay siya. Pag bumigay, yung lakas na yon ay lumalabas bilang pagyanig ng lupa, no? Or tinatawag nating earthquake.
Kung tinatanong nyo ko ano yung nag-precipitate, yun po yung dahilan. Kasi po ang mundo natin ay gumagalaw. Merong isang field sa geology na pinag-aaralan yan. Ang tawag diyan yung ano no, yung topic ng plate tectonics at mine-measure, sinusukat gaano kabilis yung galaw ng mga malalaking tipak na bato na to, saan sila nagbabanggaan at kung nakapag-ipon na siya ng lakas. Meron ngang kasasubmit lang na thesis ng isang estudyante dito sa National Institute of Geological Sciences. Opo. At ang sinasabi niya doon, nung pinag-aralan yung Cotabato Sarangani Trench, no, ay merong isang lugar na may tinatawag na seismic gap. Yung seismic gap na yon, yun yung lugar na hindi pa nagkakaroon ng malakas na earthquake. So ibig sabihin noon, ang message noon ay matagal na itong hindi gumagalaw itong parte na ito ng fault na yan. Opo. Ibig sabihin nakapag-ipon ng lakas at maaaring doon magkaroon ng malakas na earthquake. At ayun na nga, nangyari yung earthquake na yon, na-release yung enerhiya at medyo malapit doon sa sa General Santos at nagkaroon ng malakas na pagyanig yung malakas na earthquake na yon. Mhm. Professor, meron bang, kasi kahapon kausap namin si Director Toto Bacolcol, sinasabi niya may tinatawag na stress transference, no? Yung parang na dahil nagbabanggaan, nalilipat dun sa ibang mga plate. I was just curious, dahil last year po, meron tayong malakas din na earthquake sa Davao, Cebu region din. Pero ito naman, sa land, sa fault nangyari, no? Maaari bang magkaroon ng stress transference from faults to trench sa dagat mapupunta? Normally po yung mga pag-stress transfer na pinag-aaralan, no, madami pong ginagawang pag-aaral na ganyan ang PHIVOLCS, dito rin po sa UP pinag-aaralan. Pero yung pag-transfer po ng stress na yon, kumbaga may gumalaw na isang fault, no? Ibig sabihin noon, maaring lumipat yung stress doon sa karatig na fault, no? At doon malamang or pwedeng bantayan yung fault na yon na malapit na maaaring gumalaw. Ganun din po yung nangyari no, merong gumalaw sa Leyte, tapos later on gumalaw dun sa Northern Cebu. Pero kailangan medyo malapit yung fault na yon, mga adjacent faults na maaaring mapaglipatan ng stress at yun yung mga binabantayan na maaaring gumalaw. So wala pong fault to trench na transference ng stress. Magkaiba po yung stressor ng Ang trench po ay fault din yon eh. Fault din po yon, no? Nasa dagat lang. Kasi hindi dagat kasi merong tubig sa ibabaw. Pero yung gumagalaw po, yung lupa doon sa ilalim. So, ano din po pala, pero wala pong connect yung nangyari na lindol last year dito sa lindol ngayon. Mahirap po akong sumagot ng ganyan hanggat hindi ko napapag-aralan kung gaano kalayo yung fault na yon. Kasi mahabang proseso po yung pag-simulate niyan, ano? At sa ngayon, maaaring masagot ko yan later on kapag nakita ko na po yung resulta ng pag-aaral na yon. Okay. Pero sa ngayon, mahirap pong sumagot doon sa specific na tanong tanong. Opo. Okay. Ako medyo na-excite dun sa binanggit ninyo kanina na meron nag-submit ng paper at in effect nagsabi siya na etong area na ito hinug na. Oo. At nangyari na nga. Tama po ba yung pagkakaunawa ko doon sa sinabi ninyo? Tama po yun. In fact, sinabit nga niya yung bound thesis yata kahapon. Ano? Yun po yung dinidiscuss niya. Na nung pinag-aralan niya yan, meron silang nakita na tinatawag na seismic gap. No? Yun yung lugar na wala masyadong pag-release ng energy through earthquakes, no? Kumbaga tahimik siya. Hindi siya doon sa lugar na 'yon ay hindi gumagalaw na parte nung trench, no? Nung fault na 'yon. At parang sign 'yon, no? Sa seismology ay yan po ang mga isa sa mga bagay na tinitignan kapag meron kang alam na fault tapos hindi gumagalaw doon sa parte na 'yon ng fault ay malamang doon magkakaroon ng earthquake na susunod. Naku, palagay ko may offer na kagad yan sa PHIVOLCS. Nakauno ba? Ang galing naman. Pero medyo magandang makita ng mabuti yung thesis na yon ng estudyante.
maimbestigahan kasi baka naman pwedeng ano lang, 'di ba? Parang that's a sign. Although that kind Yeah, of sign, yeah. yung seismic gap is quite widely used internationally, no? Yung seismic gap na din. Oo. Professor Mahar, I'm wondering, dahil archipelagic tayo, does that mean na talagang mas prone ang Pilipinas sa mga earthquakes, mga lindol, lalong-lalo na yung malalakas because we're in the ring of fire, di ba? Yes, we are in the ring of fire. Siguro i-rephrase ko yung tanong ninyo, no? Sige po. Na dahil archipelagic tayo ay mas prone tayo. Opo. Siguro mas maganda natin i-frame 'yan ng kaya tayo archipelagic, no? Dahil sa mga fault na nakapaligid sa atin. Oo. Palaging gumagalaw. Oo. Na palaging gumagalaw, nagbabanggaan Ayun. yung malalaking tipak na bato. Oo. Oo. At dahil dun sa paggalaw na yon at pagbanggaan na yon ay lumitaw yung mga isla. Oo. Fault pala At, nila. Oo, tapos hindi lang lumitaw dahil sa pagbabanggaan, dahil sa pagbabanggaan ay yung iba ay pumapailalim do sa isang tipak na bato. Ayun. At pag pumailalim siya, ay natutunaw yung bato kasi mas mainit sa ilalim. At pag natunaw siya, ay aakyat yung tinatawag nating magma o yung tunaw na bato. At pag Opo, umakyat opo. ito, magkakaroon naman ng pagputok ng bulkan. At pag malakas ang pagputok na bulkan at matagal at sunod-sunod yan, ay magkakaroon din ng isla. Kaya bugbog sarado ang Pilipinas ng mga bulkan. Oo. Kaya po meron tayong mga isla na marami, archipelagic, kasi tuloy-tuloy ang pagbanggaan, tuloy-tuloy ang earthquakes through millions of years. At dahil sa pagbabanggaan na yon ay tumataas yung dating nasa ilalim ng Opo. tubig hanggang pumaibabaw doon sa dagat. And so you're actually saying, Prof, na actually magkakasama, magkakadugtong lahat ng Luzon, Visayas, Mindanao. As a matter of fact, part of the big Asia island noong prehistoric years. Bali hindi po galing talaga sa dagat at dahil sa ilalim ng dagat at dahil nagbubungguan yung malalaking tipak na bato, umakyat Oo. siya ng ganyan, ano? At nagkaroon ng mga isla nung pumaibabaw do sa tubig. Ayan. Meron lang isang lugar na isla sa Pilipinas, yung Palawan, na pinaniniwalaan na nanggaling sa mainland China. At nung nabitak ito galing dun sa nakadikit sa continental shelf ng mainland China, Oo. at nung gumalaw ito, bumangga sa mga isla ng Pilipinas. Iyon. O baka naman meron na naman makakuha ng idea dyan. Can we redact that? Nangyari po ito matagal na, no? hindi pa several uso million ang years ago. hindi pa uso ang 9-dash line. Oo. Okay. Hindi pa. Several million years ago. Hindi nila Apo. makukuha. Prof, last na lang po mula sa akin kasi very interesting ito. Yung mga faults or trenches na pwedeng mag-produce ng, sabi nga nila, the big one for Mega Manila and the outlying areas. Ano po? Meron na po bang study tungkol dyan at na pwedeng magsabi sa atin na within this decade or within this next 5 years, it could actually happen? Bali, ganito yan. Siguro rule of thumb, pag may nagsabi sa inyo na ang earthquake ay mangyayari sa araw na ito at sa oras na ito, ay wag nyo na pong paniwalaan yon. Budol Kasi yan, budol. budol yon. Kasi sa scientific community po ay hindi pa ina-accept or hindi pa parang na-prove na kayang gawin ito. Pero kapag sinabi na medyo long term, itong fault na ito na tumatak sa ganitong lugar, katulad for example ng Marikina Fault, na nung napag-aralan ay in the past gumalaw ng several times in the span of so many years at ang interval niya ay ganito, therefore ay likely na gumalaw ito after so many years, no? Pero hindi natin alam yung exact. Alam lang natin yung lugar at pwedeng mangyari doon yung malaking earthquake na yan kasi napag-aralan. Pero hinog na po.
Matagal na po yung huli, no? Oo. Ayon dun sa mga sinasabi ng pag-aaral, ay more than 100 years or several hundred years nang nakaraan. At kapag ganon, based on earthquake theory, no, merong tinatawag dyan na kapag hindi gumagalaw ng matagal ang isang fault na active, ay pwede siyang makapag-ipon ng lakas. At mas matagal, marami ang naipon na energy. At kapag nag-rupture ito, no, yung hindi niya nakaya yung pressure, pag nag-rupture yan, ay magkakaroon ng malakas na lindol. Na-curious tuloy ako dyan. Hindi ba pwedeng i-harness yung energy na yan, Professor, para hindi na maging malakas na earthquake yan at magamit natin yung naiipon nilang pressure sa ibang bagay? Kapag na-imbento niyo po yon, yung paraan Diba? na yon, ay kayo malamang ay Yayaman ako. magkakaroon ng Nobel Prize. Pero last na po, another curious question lang. Kasi po Sige katulad po. na lang ng mga bulkan na... Ano po? Pakayulit? Katulad po ng mga bulkan, sabi po ninyo na pag nagbabanggaan ng mga plate, katulad ng mga bulkan, naglalabas ng lava, maganda po yung, may maganda rin siyang effect eh. Nagiging fertile ang lupa, tumataba, ganyan. Ang mga earthquake ba, merong ganitong side to their destruction? Meron ding something positive that baka naman hindi lang natin nakikita, akala lang natin purely destructive lang ang lahat ng earthquake? Nako, napakaganda po ng komentaryo yung yan, obserbasyon na yan. In fact, merong mga nakita ko dati mga pag-aaral na sinasabi na man or civilizations tend to settle in areas that are naturally hazardous. Mhm. Hindi lang doon sa pagputok ng bulkan. Pagputok ng bulkan, siyempre tumataba yung lupa doon sa gilid para magandang taniman at mas maganda ang harvest. Bukod doon sa natural beauty ng binibigay ng bulkan, katulad ng Mayon, which I think is the archetypal volcanic beauty. Meron din po yung mga faults tsaka mga earthquakes, no? Kasi kapag merong mga fault tsaka earthquake, ay nagkakaroon po ng mga proseso, no, na yung gold na nakakalat sa mga bato ng maliliit na ano lang, mga in small amounts, ay kapag merong earthquake, meron pong mga fluids na pumapasok diyan sa mga siwang na yan. At kinokolekta niya yung maliliit na particles, no, in small amounts na gold, at nilalagay niya near the surface at pinapadami niya yung concentration ng gold. Kaya nga po nung sa San Francisco, do sa Gold Rush, Gold diba? Rush, oo. Maraming faults doon sa Bay Area. Nandiyan yung San Andreas Fault, ang daming Hayward Fault, ang daming mga fault diyan. Oo. Kaya po diyan nagkaroon ng Gold Rush, 'di ba? At nagkaroon ng settlement diyan. At yun ang dala ng proseso na meron kang faulting at earthquakes at saka mga fluids na kinokolekta niya yung gold at nilalagay niya malapit sa surface na mas marami ang concentration sa isang bato. At ang Pilipinas ay ganun din po, no? Kasi kaya po marami tayong gold dito sa Philippines ay dahil sa mga proseso na yan. Ayan. So, two faults make wealth. Saan ba ako pwede mag-ano niyan? Ano tawag doon? Mag-gaganon, di ba? Swirling? Gold panning. Gold panning. Oo. Para makaharvest PS tayo. po, PS Prof, PS, pahabol, sundot. Sige po. Meron na bang gumagawa ng AI earthquake algorithm? Siguro nagpapatulong paano gumawa, no, kasi mas mabilis ang pag-process. Yes. Ako po, bago niyo ako tinawagan ay gumagamit po ako ng AI para pag-aralan yung mga iba-ibang mga datasets kasi mas mabilis po ang processing, no? Pero guided po 'yon ng mga tanong ko para makita kung ano yung best way na makita yung mga ano ba yung mga delikadong lugar, saan ba yung most likely, no? Hindi ko sinasabi kung kailan, most likely na pwedeng magkaroon ng earthquake at yun po ay kaya marami pa rin po nagre-research. Kaya importante po ang research. Kasi kung hindi po natin pag-aaralan through research, ay mas hindi natin maiintindihan yung mga paglindol, no, sa isang lugar. At mas hindi natin maiintindihan ano ba yung mga mechanics nito, bakit ba ganyan ang behavior niya ng isang fault. So, kailangan po tuloy-tuloy ang pagsaliksik. Yes. Lalong mas importante po yan para dito sa Pilipinas kasi bugbog, sarado ang Pilipinas Opo. ng mga
earthquake faults. Yes, okay. Professor, maraming salamat po. It's been a very, very interesting discussion and I'm sure we shall talk to you again. Thank you, sir. Thank you, Okay, Prof. maraming salamat din po. Thanks for Alright. inviting. Si Professor Mahar Lagmay, isa pong kilalang geologist at Executive Director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center. Ang ating oras, 9:50, 10 minuto bago mag-ika-10 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Babalik kami ni Rica in just a short while. Balita Patan! Balita Patan! Balitaan